So, welcome back sa Kwentong Drawing Podcast. At ito yung pinaka unang episode ko ulit ngayong taon kasi medyo matagal tayong nawala sa podcasting. I think 6 lang. Kasama yung mga episode mo ko yung Sunday last year. So, yung nag-stop tayong makipag-connect. Hindi, nag-stop yung podcasting ng June. Pero as I met you guys sa artist community dito sa Edmonton, nag-try akong connect sa labas. So hindi pa rin nag-stop yung connection, pero it's not documented. Di na ako nag-podcast for the meantime. And here we're back again. So this is a program that we share stories of different Pinoy creatives in the diverse world of arts. So for tonight, makakasama natin Marinduque's finest tattoo artist. Isa sa mga finalist. Hindi ko masabi kung finalist. So, sinabi ko doon sa post ko, isa sa mga contributors ng Dutan Festival. At ilan sa mga pinakamagagaling na tattoo artist dito sa Edmonton, Alberta, Canada. So, thank you for coming, Unos. Thank you. Michael Romasanta. Ano bang full name mo, Unos? Michelangelo. Michelangelo. Artist na artist. Michelangelo. Turtle. Yan ang unang naisip ko eh. Yeah. Artist. Pero Unos. So sino nagbigay ng Unos na palayaw sa iyo? Itong tito na rin namin dahil spoiled kami ng airpat ng tropa eh. Pag nagiinom kami, doon siya, yung inom din siya. Bibilian niya kami alak. Siya yung nagbigay ng unos. Unos is sa Tagalog, sa English yan eh. Storm ba? Kalamidad. Parang ganun. Kalamidad. Pero yan yung sa Manila. Yeah. Pero sa amin sa probinsya, Okay. alam mo yung unos, hindi siya yung kaya ako kaya nilagyan ko siya ng kuya. Kuya Unos. Para dahil nag-move ako ng Manila. Kasi pag unos lang, parang medyo ano ba tawag nun? Medyo iba yung dating eh. Parang may something to eh. Si Bagyo. Parang ganon. Kaya nilagyan ko siya ng kuya para medyo ma-neutralize yung meaning. Kuya Unos. Sa amin sa probinsya kasi, ang unos, alam mo yung kahoy, pag nabubulok na siya. Okay. Tapos. Kunyari, Unos. poste nung bahay nyo. Oo. Yung merong nagpapowdery siya na may mga bilog-bilog na sobrang lilit. Unos. Upos. Di ba upos ng sigarilyo? Di ba yun? Hindi. Kaya nagaganon parang powder yun. May kumakain sa kanya eh. kumakain. May Okay. maliit na Yun insekto. yung leftover nung insekto na yun. Oh, Na pag unos. ginipo mo yung kahoy, Okay. empty na yung loob niya. Bago ka nakapunta right now you're working sa Hidden Gems Tattoo, right? Dito Hidden sa Gem. Edmonton. Mag-flashback tayo. Share tayo ng konting experience mo as a tattoo artist sa Pilipinas. May sarili ka bang tattoo shop dati? Meron Nag-work? tol. Okay. Yung studio ko, bago ako pumunta dito, 10 years na siya. Tapos 11 years na siya ngayong taon. Okay. Tagal mo na pala Established na nagtatattoo, siya. Okay. Nagtatato ako 10 years professional. 11 years na professionally. Tapos at least 4 years yung yung patalon-talon ako sa mga tattoo studio. Tsaka sarili ko lang sa bahay lang, alam mo yun, underground. Kaya Okay. medyo tapos sa banda naman, simula high school. High school pala. High school talaga. Napansin ko nga yun nung nakilala ka, tapos mga pinapost mo. May mga iba-iba kang instruments. Kaya sabi ko, talented Iba yung talaga. madami kami ginagawa. Dala siya, parang yung yung kanyon ni sa Laila sa Mobile Legends. Yung ginamit niya doon sa... Gamit ko no last time doon sa Pinipilit kong mag-fit in doon sa kung anong meron tayo. Medyo mahirap. Pero at least ito may result na nung last time. Pakita nga natin sa mga audience. What? Pwede. Tol, open mo lang yung cover. Hindi ko pa na-share yung Oo. yung tugtog niya. Meron ako mga short clips eh. Ang lupit ng... Medyo weird, no? Pero kaya. kaya no? Hindi naman pangit yung... Ito tol. Ano to? Yung incorporation mo ng... Ang tawag dyan? Ng percussion. Dito. Djembe.
Sa mga sa mga nakikinig, nanonood, si Unos bukod sa pagiging tattoo artist, isa siyang musician at itong percussion na to sa anong history nito sa African people eh. African. Akala ko sa Pilipinas. Traditional African. Okay. Ito naman, last time sinama, parang first year ko dito, meron akong naging kaibigan na co-worker ko na Canadian. Tapos yung nanay niya native, Cree. Okay. Siguro nakikita niya dun sa mga picture ko, nagpupunta ako sa mga tribal gathering sa Pilipinas, mahilig ako dun sa mga ethnic Niyaya niya ako one time, sabi niya, gusto mo ba sumama sa powwow? Sabi ko, alam ko na agad kasi bago ako pumunta dito, kami mag-asawa, tinitingnan na namin yung pwede kong maging puntahan, pwede kong alam kong comfortable ako. Alam, aware na ako dun sa powwow, pero hindi ko palang alam kung saan ako pupunta. Powwow is a what? Parang That's spiritual tribal gathering sa Okay. mga native natin dito. dito. Lahat yun, lahat ng native. Wow. Ayun, sinama ako. Nag-enjoy naman. Tapos tinatawanan nga ako nung puti Dahil bakit ka bumibili niyan, yung mga ganyan, anong gagawin mo dyan? Bumili ako ng pan flute. Kasi mahilig talaga ako mag-collect ng mga traditional na ethnic stuff, Preserving. Culture kasi, parang para sa akin malaking part siya ng art at So yung pagkahilig mo dito sa like this style or culture is nagsimula din sa Pilipinas. Sa Dahil sa atin na Pilipinas talagang Sa atin- you're interested sa sa atin talaga to. tribal art tribal community, Oo. right? Okay. Sa atin talaga. Marami tayong klase ng drum pero isa ito sa pinakamagandang gamitin kung merong kasamang electronics at some stuff. Yeah, talagang makikita mo artist si Unos, no? Bago siya pumunta dito, parang nag-research na siya ng culture dito. Oo. Unlike yung mga tayo, wala akong alam sa wala akong alam sa alam ko lang yung kape, ito, yung culture nila, but like yung arts ganyan, yung beyond the life culture, wala hindi ako nagre-research. Ay, takot ako Mhm. Takot ako, alam kong mag-isa ako dito Mhm. Buti ngayon, dito kayo. May mga nakikilala na ako na Regarding with the musical instruments, anong nadala mo na galing Pilipinas? Ayun. na instrument. Meron? Wala. Wala. Bumili agad ako tol, space drum. Ah. Yung space drum. Aware ba kayo doon sa Yung space katulad drum? kay Cedric, Bumili agad ako Ayun, noon. yun. yung pan. Maganda Pan yun, no? drum. Bumili agad ako noon. Ang problema, yun yung nag-trigger ng anxiety at saka depression ko. Yung alin Yung space Pag drum. tumutugtog ka na, Oh, mas lalo really? ka nalulungkot. Sobrang lalim niya. Sobrang lalim tol, tagos talaga. Wow. May ibang effect sa Ibang, kanya. oo. no? Kasi Iba yung energy niya Sobrang lalim. Yung energy niya is healing. Anong tawag dito? Yung meditation mo iba, no? Nabaligtad Oo. Parang imbis na healing na kalalo Malakas din at ma-active din ang art community sa Marinduque, no? Sa ngayon, kasi dati nung panahon namin talagang wala. Hindi ka pwede mag-artist, magbanda-banda ka. Sa ngayon maganda dahil yung mga bata yung mga sumunod na young ones, open na sila sa art Na-encourage na scene, sila na-encourage na may mga nakikita na silang nag-exceed. Ano rin understanding and Oo. education. Dati kasi hindi. Kasi nung araw, marami mga mas nakakatanda sa atin na dinadown na Kasi ang ano nila, Yeah. Parang Oo. pera, no? Ang Arts. tingin nung una, walang pera dyan. Oo. Hindi ba't ka magaganyan? Yeah. And when you say arts, hindi lang yung ginagawa natin, even sa music, no? Pag musician ka, oo, iba, parang same yung tingin nila, no? So, nung nagtatattoo ka, naging supportive pa yung mga tao sa paligid mo? I mean, kunyari, sa pamilya Dati mo? hindi. Okay. Pero nung nag-decide na akong, kasi na-fuck up na nawalan ako trabaho, na... So, before ka nag-tattoo, may iba kang work sa Pilipinas? Ako to, nasa food industry ako. Okay. Gumagawa ako ng kape. Ayan, Okay. nagbarista ako, nagpanini ako, nag-kitchen Sa ako. Clubhouse sa Makati. Merong doon na exclusive clubhouse na membership lang siya. Alam mo yun yung sa mga may mga may sale. Pero during that time, yung shop mo,
Ongoing. Wala pa tol. Wala pa. Oo, So, talagang yun yung batang-bata start pa mo. talaga ako okay. nun. Gotcha. Wala pa. Nagkasakit ako, naoperahan ako, tapos nawalan ako trabaho, syempre. Pero nung panahon na yun, nagtatato na ako. Tinatatuan ko yung mga chef, Okay. sideline. So, andun pa din. Hindi pa rin Oo. nawala, no? Tapos, pero alam mo yun, yung tattoo na hindi mo pa alam yung ginagawa mo. Tatato ka lang. Yung parang... Gusto mo lang. gusto mo lang padaanin yung araw na nagtato kasi that's your passion, di ba? Oo, yung gusto mo lang gawin. Ano ba yung mga gamit mo dating equipment? Mga Nag-start din ako doon sa ano tol yung mechanic. Dynamo? old school Dynamo. Babaliin mo yung tinidor. Old school, kuha ka sa Tamiya, lagay mo siya doon, tapos kuha ka ballpen. Yun. Okay. Tapos alam mo yung ang ink tol, Oo. ang ink, alam mo yung Indian ink kasi alam na natin yun pag sa art ka eh. Alam mo na yun yung ginagamit natin pag calligraphy. Indian ink. Safe naman sa balat yan. Yung Siyempre hindi naman ginawa sa balat yun eh. Para sa araw. papel yun tol eh. Oh. Oo. Ganun siya. Siyempre hindi. Okay. Kasi hindi naman siya sterile, hindi naman siya made for skin. Pero para lang ma-practice mo, yun talagang Hindi, nung ginagawa. panahon na yun tol, wala kang ibang ano eh. Wala talaga. Walang ibang resources, kundi kailangan mo maging creative talaga. Okay. Try namin nun, nasa Saudi ako. Oo, totoo tol. Matic, direkta. Yung mga Indian ink. Walang kulo-kulo, no? Stedler na. Stedler. Yung pareho din, yun din. Stedler Yung ink na mismo ng Oo, nilalagay tol. sa marker. Tekpen. Yung ginagamit natin sa calligraphy. Nakagamit ba kayo ng speedball? Nakakita Yun, niyo. yung ginagamit natin matic na ink para sa speedball. Yun mismo. Yun, pinapakuluan namin, tapos susundot-sundot mo na. Ayos yun. I-reduce mo kasi tol eh. Pag ni-reduce mo siya, sobrang black as fuck siya. Yung mga natatuan mo, kumusta naman sila ngayon, boy? Buhay pa. Yeah. As after niyan, yun nga, nagsabi na ako sa pamilya ko na wala na ako trabaho. Sabi ako sa tita ko na, yung tita ko kasi doon ako lumaki. Sabi ko, gusto kong magtato kaso wala akong pambiling machine. Nanghihiram ako eh. Sa Maynila na yan. Nasa Manila ako pero nasa probinsya sila. Nanghihiram ako through phone. Sabi ko, 5,000. Kailangan ko 5,000, bibili ako machine. Kasi dati pre, ang machine, 11,000. Ang laki-laki na nun, mga 2009. Mga anong year yan? 2009, mga ganun. 2009, 2010, basta ganyan panahon. And then, Ang mahal nun, bili, nangutang ako sa tita ko. Pinaano naman ako, nagulat ako, pinahiram ako eh. that's nice. Pinagamit ang pera eh. Hanggang sa nakabili ako ng machine, coil, second hand. Tapos doon ko lang nakita yung doon sa mismong binila namin na nagtatato na rin na talaga sila. Ganun pala yung mga gamit, may ink pala, parang uy puta. Mali pala. Oo, Ang dami, ito pala no? yun. Tapos may needle na, yung needle bar, mga lumang needle. Pinapalit-palit din ng needle yan, di ba? Oo. Pero hindi ako aware nun. Nung araw hindi. Hindi ka aware eh. Walang proper na training, walang seminar. Hindi ko alam dati talaga eh, yung may mga sterile pala na dapat bubuksan mo. Nabibili ko siya, katali. Katali tol. Hardcore nga. Yung pala gamit na pala yun. Oh. Mm. Okay. Tapos dahil wala namang masyadong internet nung panahon na yun tol. Wala pang research nun eh. So dati yung style mo more on black ink, black style. So Oo. kailan ka nagsimulang colored style? Noon na rin panahon na rin na yun. Mga ganun na rin, 2009. Kasi nung nakita ko dun sa tunay na artist nga, yung nagtatattoo talaga siya, may tattoo shop siya sa bahay niya. Kita ko yung mga gamit niya, yung ganda eh. Ang mahal. Yung isang page ng stencil doll, yung parang lang, isang page lang, literal, parang bond paper lang siya. Binibili ko 100 piso isa. Pang stencil. Stencil lang yun. Oo. Bibili mo 100. Oo. Dodrawingan mo pa yon. Oo, dodrawingin mo siya para... Mano-mano pa dati ang stencil, no? Wala pa yung printer, Wala pa to, no? ngayon na yung printer. Ngayon lang. We have a decade of experience sa Pilipinas, di ba? Oo, tol. Tapos dito, like 3 years, 3 years ka na dito as an artist. So, ano yung Can you give me like 3 shocking moments mo or 3 yung experience mo na dito mo lang
na na-experience sa Canada when you're doing tattoos? Kahit anong ganda nung gawa ng kit nung Gawa mo? pinakita mo sa kanila na reference, mas pipiliin pa rin nila tong medyo alanganin eh. Parang gusto mo na lang umayaw eh. Pero Okay. gagawin mo pa rin dahil kung kailangan mo eh. Okay. And then, Kasunod niyan yung kahit gaano ka confident oo. na alam mo yung gagawin mo, Oo. dito hindi. Magbaba ka talaga sa zero. Back to zero ka dito. I think sa lahat ng industry, no? Oo. Kahit Sino ka pa sa Pilipinas, kahit tingin ko kahit sino pa, talagang babalik ka talaga sa zero. Magbi-build ka ng another clientele mo as in wala. Talagang yung lahat magre-renew ka, rewind ka. Okay. Yun yung kasi dati kami ng misis ko, syempre bago ka pumunta dito. Ano pinaplan mo na ahead yan eh. Alam mo na eh. Tingin ko kaya ko naman eh. May mga kakilala naman ako. May mga Pinoy naman din na nag-aano na kahit papaano makakapagbigay ng client. Na doon naman ganoon naman talaga ang sistema sa Tatutol eh. Parang clientele nga. Oh. Dito iba pala. Pagdating ko dito iba pala. Kailangan mo talagang magbabalik ka talaga sa zero. Kailangan mo mag-build ng another hanggang sa meron ka na. Reputation mo na talaga, no? Kailangan lang naman makita nila yung isa sa mga gawa mo in person. Kasi kahit ang dami-dami mong portfolio na pagkalaki-laki ng print mo sa shop, Okay. tinitingnan pa rin nila tol kung yung Actual. actual. Oo naman, di ba? Hindi ka tulad dun sa atin pag nakita mo na i-market may mga video. Oy, puto, doon na bubuhos ang tao sa'yo talaga eh. Dito hindi tol. Kahit anong market mo talagang hangga't di nila nakikita ng personal. Hindi mo sila makukuha basta-basta. So, curious lang kami. Parang, can you give us a short parang journey mo, paano ka nakapunta dito sa Canada? So shortcut lang. Paano ba? Tawag dyan. Kasi parang, yung pagpunta mo dito as an artist ka agad eh. Yung mga iba talaga. Oo, parang Iba yung pathway. Nung nakilala ko rin, paano kayo napunta to? Oo. Tattoo artist ba? Nagkita kami nito dun sa shop kasi si ate dun sa kapitbahay. Pinupuntahan ko lagi yun dahil iinip ako dun eh. Nakita ko si Kuya. So, could you tell us a bit about the journey? Pathway. May client ako. Karamihan ng clientele ko sa Pinas, it's either mga balikbayan, seaman, Okay, wow. Okay. mga OFW. Nice. Tapos ito kababayan ko siya. Nasa Galing Calgary dito? ngayon. Okay. Nasa Calgary siya. Ano na siya eh, citizen siya dito eh. Punta pag nauwi siya ng Pilipinas, tinatatuan ko. Tapos parang siguro nakita ko na may potential to eh. Ako naman sa Pilipinas, parang easy going lang ako. Chill lang. Pag may trabaho, pag wala, edi pambahay. Alis, yun ang mahalaga eh, alis. Yun ang wala dito. Yung travel. Okay. Tinato ako. Sabi niya, after namin matapos, parang nagtanong sa akin, kung aalis ka ba ng Pilipinas, aalis ka. Okay. Sabi, kung may chance, bakit hindi, di ba? Parang hindi lahat natatanong ng ganung mga tanong, di ba? Tapos sabi niya, kilabukasan, nag-chat sa akin, magawa ka nga ng resume mo, tapos mag-send ka nga sa akin ng mga pictures ng portfolio. Tapos kilabukasan, mag-picture ka nga. Tapos picture paano? Ano picture? Ano bang klaseng picture? Sabi, pinag-usapan namin, nagpulo ako puti. Mahaba na yung book mo nun, di ba? Tol, ganyan din, pinakita ko din. Tapos punta ako sa puting wall ng bahay namin. Picture. Oh, wow. Send. Tapos sabi niya, pag ba gagastos ka ng ganito, okay lang ba sa'yo? Okay. Kilabukasan, araw-araw may update eh. Okay. And then, hanggang sa hindi ko pala alam na nagpa-process na pala kami ng papel. parang ina-apply ka na niya. So yung pinapasa mo sa kanya, siya na ang tapos hanggang sa one day, Aha. nag-email yung shop na Okay. gusto nila akong makausap. Tapos na kasunod nun, sabi yung ending ng usapan namin ng may-ari ng shop. Sige tol. Ending ng may-ari ng shop, pwede ka ba naming
can I watch you while doing Oh, your okay. job? Sabi niya. Okay, wow. Eh di, nagtatato ako. Nagulat sila. Tapos syempre, papakita mo na lang naman kung paano ka magtato, kung maayos ba yung ano mo. May ano pa nga eh. Naalala ko doon, may mga pinagsulat ko pa yung misis ko ng papel na gano'n para pag nandito siya sa likod ng camera. Para ano, English eh. Parang intimidating eh. Pero maano sila eh, mabait naman May niya. script, no? Ayos Oo, na. parang gano'n. It's no? very supportive si Mrs., di ba? Oo. May mention the name of your employer? Tony. Tony. So Tony, tinawagan ka na niya, nandito ka na. So, like, even the place, yung pag-i-stayan mo, sila na rin ang pahalang nag-arrange or ikaw na? Dapat ganon. Okay. Ang ano nga niya, mayroon pa akong extra na room sa bahay ko. Pwede kang magstay muna Oh, wow. habang naghahanap tayo ng ano. Sobrang Grabe naman yung putugod to. Habang naghahanap tayo ng may stayan mo talaga. ng Okay, ano. that's good. Pero hindi naman ako, parang sobra na eh. Parang nakakahiya naman. Oo. Parang sobra-sobra naman. Puti. Lebanese siya. Okay. Canadian. Ano siya, matagal na siyang, isa siya sa matatagal na tattoo artist dito sa Canada. So, tattoo artist din Tattoo talaga. artist din siya, retired na siya. Okay. Na yung clientele niya, hindi niya na kayang tapusin yung mga nasimulan niya sa dami. Okay. Kasi sabi niya, ano siya eh, 2 years ahead yung bookings niya eh. Yeah. Hindi niya na kaya, tapos may umidad na, tapos syempre may ka na. Yeah. Tattoo kasi hindi basta upo ka lang eh. Parehas din ang ginagawa natin, alam mo naman. Anong mo? Natatandaan mo ba yung pinakaunang kliyente mo dito? Yan. Anong experience yun? May ano ba? Parang... Yes, ganda. Oo. Ito una kliyente ko. Oo. Hindi ako gumagawa dito sa atin eh. Okay. Yung maliliit na ganon. Minimal Minimal na... minimal, Mga lines lang. Oo, minimal na Roman numerals. Okay. Easy, di ba? Oo. Roman numerals lang naman. Eh. Punta yung client, mag-ina eh. Bata pa siya, 16. Tapos, nagtatato kami ng 16. With the consent. Pero kasama mo dapat yung magulang mo. Okay. Tama May naman. consent. Oo. Death anniversary ng ano niya, ng lola niya. Ito, tattoo, here's my reference. Oo. Sabi ko, what are those? Yan yung Yun yung first una. ever. Una talaga. Unang araw mo, mapasok mo ngayon. Oo, Itok tas lang may ako, client ako, ganun. na agad. Sabi niya, death anniversary, pinakita niya sa akin. O sige, send mo sa iPad. Sinend ko. Sinend sa akin, tinrace ko, in-stencil ko, dikit. Di tapos. Aha. Uwi. Aha. Kinabukasan, may tumatawag. Wala. Kinabahan ako ah. Sabi nung manager namin, client niya kasi yung nanay niya eh. Okay. Ano. Sabi niya, I have a nightmare. My mother is on my nightmare. Sabi niya. Sabi ko, Oo. Wow. siyempre tataka kami. Oo. Pero hindi naman yung intimidating na approach Oo. ba. Mababait sila eh. Oh, Mababait akala sila. ko parang so nag-share lang ng personal something. Okay, and then? Yung pala, yung tinatuong number tol, Oo. mali. Ala. Mali. Mali. Pero Binigay lang nila sa akin. Okay. So Silang nagkamali. Oo. Okay. Pero inaano ko rin both side kasi kung dinoble check ko, hindi mamamali. Hindi ko dinoble check eh, basta tak. Di syempre, Tattoo. first day mo rin eh. Ganun lang eh. Hindi ko na dinoble check. Also, Mali number. Mali number talaga. Oo. Wow. Talagang mali. Sabi ko doon sa sige. Sabi niya sabi ng manager na what do you think, what will we do? Okay. Do you think you can fix it? Minus, gawa ka lang. Eh syempre ako, Di ba Roman alam ko naman. numerals? Oo. Parang ginawa mo. Ay, alam ko eh. Alam ko na agad gagawin ko. Remedyo, oo. Alam ko na agad eh. O sige, kamo. Pa-age mo muna ng mga 2 weeks lang. Kung talagang Para lang nagkaka-nightmare na daw yung nanay eh. Oo. Grabe. Is yung first tattoo mo, may ano. Sobra daw natatawa nga ako eh. Okay. As di pagbalik nila, pinakita ko yung design na gagawin ko. Kinover up ko yung one part, yung mali. Tapos dinugtungan ko siya ng tama. Mali lang naman yung year eh. Okay. Kasi di ba tatlong bracket yan eh. Month, Hindi ako day, pamilya year. din talaga. Malilito din ako Mali sa yung Roman numerals eh. ayaw na ayaw ko gano'n. Oo. Eh syempre kailangan mong gumawa. Oo.
kinover up ko, nagandahan naman. Okay. At the same day, sabi nung Pero nanay, numerals pa rin. hindi, pinalitan ko na. Pero tinama ko lang yung maling Roman numeral. Oo. Kinover ko yung... Ayos ayos. Sabi nung nanay, nung nakita yung outcome, pwede ko bang ipagawa rin sa akin? Oh, para intentional, di ba? Parang couple tattoo. Ayos. Tapos after nun, tol, parang naging family tattoo na siya. Lahat na Ayos, sila di ba? nagpagawa ng the same design. Lapit-lapit mo. Ito ba? Yan. So yung may heart, yun yung may First mali. ever. Pero na ano naman, Linis, no? nareglo Ay, no. naman. After nito, nung silang dalawa, dumating yung kapatid nung nanay. Parang naging family tattoo na siya. 3 common things na tinatato, like animals, tao, ano ba? Pagbigay ka ng madalas. Sa atin sa Pilipinas, most of the time, portrait. Portrait, okay. Oh, mukha. Dito, ang nakikita ko, nature, ang ano nila, mga Oh. animals, mountains, mga ganyan. Nagka-idea ako sa painting. Nature sila. Kaya sa painting, di ba? Pag nagbebenta tayo sa market, ang hinahanap, do you have a painting of May a... sila sa nature. Nature sila, tol. Nature lover. So, portrait ng tao, animals, nature, ano pa? Tingin ko yun Pop culture. Like, Yung iba. yung mga... anime, ganun. Depende sa magiging clientele mo. Kasi ang clientele namin sa shop, mga medyo old-timers mga retired. Oh, okay. Kaya ang mga gusto nila, yung mga medyo na ano din sa bracket nila. That's good. Hindi ko sinasabing old school pero Oo, no. sa bracket I think din. mas maganda yung ganong setup or yung parang community or mga customer pag yung medyo matured na sila, Oo. hindi sila yung Karamihan client namin mga ganon. parang madaling kausap, no? May mga Although may PT mga mahirap na kausap din. may mga PTSD. No. I mean, merong ibang shop naman na ang clientele mo, syempre ang market mo nandito sa mga young ones. Oo. Kaya ang mga kadalasan ng gawa nila mga pop culture dahil nasa bracket din eh. Sila yung may gusto nung parang in sa kanila yung ganung klase ng art. Kaya karamihan sila ganun kinukuha. Meron akong nabasa about sa hyper color realism kasi ganun din yung style niya. Sabi nila, madaling ma-wash out ba pag sobrang makulay yung tattoo mo? Depende tol. Depende sa balat. Depende sa application. Depende sa brand ba. Ang tattoo kasi hindi siya canvas lang eh. Kailangan mo pag-aralan yung balat. Okay. So, ang balat pa ng tao, pare-pareho? Hindi. Oh. Hindi. Okay. So, Merong ibang balat na rubbery, may balat na may balat na Totoo, maluwag. oo. Oo. May balat na bata sobrang Try na natin yung balat mo. may balat na sobrang rubber, sobrang lambot. as soft as a butter, napaka smooth. Talagang ang tattoo hindi lang skill. Kailangan mo rin mag-base dun sa skin ng tinatatuan mo. Isa pa dun tol yung pain tolerance ng tao. Kasi kahit anong gusto mong tapos, kahit gusto mong i-push para matapos yung ginagawa mo, hindi mo naman pwedeng i-push yung tao dahil baka naman Meron ba yung may nagsabi sa'yo na during session, like, kunyari, 30 minutes na, like, top up, muna, Meron pahinga, to. may mga ganon? Meron. Kaya kailangan mahaba rin yung pasensya mo sa ganyan. Hindi, when it comes to yung private parts, alin ang pinaka nahirapan ka? Hindi. Kumuha na idea. Wala naman mahirap tol. Talaga? Pero parang... Anong pinaka-private? Yung pinaka-private na naisip Talaga? nyo. Doon. Parang Ano bang ako kasi- iniisip mo, kuya? Hindi kasi ako, kaya ako nagtatanong kasi hindi yata alam kung mapunta rin ako sa pagtatato. Although sayang nga. May Ano yun? opportunity. Talagang May foundation parang na rin. kasama part na talaga ng trabaho natin. Iniisip ko kasi parang sabi ko, pag ako yata naging tattoo artist, parang ayoko magtattoo sa ulo, ayoko magtattoo sa private parts. Limitado ka, no? Parang may limit ako, May parang limit ayoko ka. nun. Hindi sa sa private parts hindi dahil may mali siya or what. Pero parang yung sa pain aspeto ng Oh, kasi yung mga private parts, ano din yan, sensitive parts yung mga yan. Diba? Sensitive kaya yun. parang ako as very cautious na tao. Oo. Maingat na tao. Parang ayoko doon. Pag papatado ko doon, sorry, hindi ko kaya. O kaya sa mata.
May natatuan ka na ba? Wala tol pa. Ay, Pero yung iba kasi, di ba? gusto ko eh. Talaga? May mga tropa. Akala ko ibang style ng ano yun. May ano ba? Iba yun, tol. May aaralin ka bang course para makapagtato ka sa mata? Dapat. Okay. Dapat. Kasi mata yun eh. Iba Dapat. Kasi iba na yun eh. Internal na yan. Hindi lang yan skin eh. So, iba rin yung needle siguro niya. Hindi siya needle tol. Parang syringe. Syringe siya eh. Ini-inject siya. Oo. Ang pagpapatato, hindi lang basta may nakita ka lang na papatato mo na. Ito na lang. Pinag-uusapan natin yan. Can you give me 3 advices para sa mga gusto magpatato? Mga first time mga first time na gusto magpatato. Magpatato. Ano bang ma-advise mo sa kanila? Kumuha siya ng kasi first time. Think before you ink. Okay? Pag-isipan. Think before you eat. Ink wise, think twice. Okay. Alright. So, pag may pumasok ba sa iyong like client na hindi, sa kanila kasi meron ng pre-consultation. So, pag pumasok yung client sa inyo, makikita mo na kasi yun tol eh. Pag pumasok kung decidido talaga magpatato. Pero may mga ganun ba? Pumasok, nag-walk-in, tapos parang naka-schedule na, ganun. Tapos nagbagong isip ay hindi na pala. Meron. Meron at meron. Normal yun. Meron, Okay. meron at meron. Okay. Minsan talagang, meron nga akong naging kliyente doon eh. Nakaset up na eh, biglang nawala. Doon sa lumang location. Natakot. Oo, parang gano'n. Tapos, nagtataka kami, ano nangyari doon? Ito na nga eh, naka-drawing na stencil ko, naka-set up na, sterile na lahat. Ano nangyari? Nawala nga siya talaga. Tapos, after a week bumalik. Sabi, natakot. Naghihingi ng pasensya, sorry, I chicken out. Pero pinagawa niya rin naman ulit. Natakot lang talaga siya. Yung maganda sa puti eh, sinasabi nila talaga, natakot ako eh. May mga, or the whole week, the whole month, may mga season na dire-diretso ang tattoo mo, paano mo binibreak yung sarili mo sa stress. Siguro, I mean, minsan na burn out ka rin for sure, right? Oo. So, paano mo binibreak yun? I go snowboarding. Snowboarding, wow. Pagtapos ng kunyari may window ako na 3 hours. Kahit mag-isa ako, punta ako dun sa... Talaga? Lahat ng mga gusto mong gawin, nakikita ko kayo sa mga mag-snowboard, Ano to eh? pupunta ng busy, magsukit ng talaba. Yes. Sarap ba? Grabe, tol. Magpunta tayo dun sa summer. Sarap. Punta na tayo minsan. Grabe. Long drive. Oo. May long drive nyo? Long drive? Oo. Pwede na. Pwede, no? Pwede. I suggest Okay, airplane. Mag-airplane na lang. Pero tol, iba yung experience pa rin syempre ng long drive. Yes, ang ko nga tol, kung magkaka-chance na ako makabili ng motor ko, titira ako kahit mag-isa kasi ang iba yung experience. Sa BC? Ang ganda ng mountains eh. Talaga. Going there, yeah. Parang nakaganon nga lang ako sa boom Going drive, there, nakanganga ako dun sa ang ganda eh. Nung sinearch ko si Michael, si Unos dati nung in-stock ko to para research. Nakita ko yung sa Dutdutan. Paano ba yung sa Dutdutan Festival? Ano ba yung kabuuan nun? What's the Dutdutan Festival all about? Ano siya? Convention. Okay. Pero ang Dutdutan, akala lang natin basta Dutdutan lang. Ang Dutdutan nung panahon, way back, yung panahon nila yon, ang Dutdutan ng pinakamalaki sa buong Southeast Asia. Okay. Sa ngayon, madami na kasi. Siyempre. Siya ang first na convention na ginawa sa atin sa Pilipinas, sa World Trade. Siyempre, kami as an artist, pangarap namin magpunta doon. Parang if you are a tattoo artist sa Pilipinas, big thing ba yon? Pag makasama ka doon? Okay. Ang isa pa sa doon, pag ang laging tanong kasi ng tao, pag nalaman nilang nagtatato ka, nagdudut-dutan ka ba? Okay. Medyo sa amin yun eh. Make-up. Medyo sa amin yun eh, pag nagtanong na yung tao na gano'n. Nagdudut, parang off na. Oo, Ba't yun kagad ang parang gano'n. Pero, parang magaling ka ba? Parang gano'n. Parang gano'n ang dating, no? Pero, para sa akin, natulungan, malaki ang contribution ng dutdutan ni Master Ricky Santana kasi na siya paano ba namatay na. Okay. Yung nagpasimula. Kung hindi kay Master Ricky, siguro hindi magiging paano ba 'yun? Hindi niya mabibreak yung stereotype na ang tattoo is a taboo.
Kasi Kasi siya yun eh. siya yung unang nakita namin na talagang Inilaban niya eh. naglumaban na ang tattoo ay hindi lang basta tattoo. Tattoo is another kind of form of life. Art siya. Tinanggal niya yung stereotype na ano eh. na pag may tattoo ka is Yeah. Isa siya sa Yung mga nakipaglaban. misconception nga natin sa mga may tattoo sa atin dati, 'di ba? Yan- Sa ngayon unti-unti nang kuan, 'di ba, nababago. may nagiging tattoo okay. dati. Pag may tattoo ka, Nakakulong yan. nakulong. Oo. Adik. Oo. Ano 'yan? Mahirap makaharap ng trabaho 'yan. Yan yung isa sa na-break ng syempre yung dutdutan at saka kung hindi dahil kay Master Ricky Santana. Most of the people na nakita ko sa dudutan na kasama mga magagaling at successful people. naman. Yeah. Mm. Kahit puro kayo taga-office ang trabaho, mga blue collar yan. Habang nag-addict din kayo, di parehas lang. Parehas lang din naman eh. Totoo. Hindi mo na makikita yun doon tol eh. Ayun. Wala. Ayun, isa pa 'yun, pag nakatato, addict, di ba? Oo, yun na agad. Pero nang dahil dito sa convention na ginagawa sa atin, kahit papaano nabuksan yung isip ng mga tao na hindi pala na itong mga ito pala is another kind of person na mabubuting tao, may pamilya, Yeah. diba? Yun yung magandang contribution ng Dutdutan. And then yung naka-feature sa Dutdutan page, yung kasama ka, nanalo ka ba doon? Oo, tol. Okay. Champion, parang ganon? Nakakakuha ako, tol. Every year kasi Sumasali. parang nakilala na ako ni Ate Camille. Sila yung nag-aasikaso ng registration. At dahil nga member din naman ako ng PhilTag, Batch 14, Philippine Tattoo Artists Guild. Isa kami sa nasisenda ng message bago mag-start ng event para kung gusto mo magpa-reserve. parang artwork dito. Yun, sa artwork. Dahil tayo yung taon na sumasali. Ahead Nare-reserve. of time. Oo, ganun Reach to. out agad sila. Isa ako sa nasisenda ng message para kung may schedule na dudutan, gusto mo bang Priority magpa-reserve kayo. ng booth? So yun, sana ma-witness ko yung Dutdutan Festival in person. Maganda, iba na May tol. ano ko rin yun. Iba na ngayon, talagang Tsaka may ticket yan, di ba? Magpupunta ka, tama ba? Kailan kaya Oo. maka-timing na? Kasi nung Iba na nandun, ngayon. may chance, hindi ko pinupuntahan. meron tayo dito tol yung Edmonton Tattoo Edmonton Show. Expo. Okay. Yeah. Yan, nakita kami ni Kin last time eh. Nakita ko siya doon eh. Hindi ako nakapasyal ng last time. Sa sunod 2 para years ago tayo yun, tayo. nakapasyal ako. Oo. Every year April Ako, dito sa bagong kilala ko sila Expo? ano nun. Sa Expo? Si Justin. si Dustin. Dustin pala, si Dustin. Ayan, Tapos si Kin, active na active yan si Dustin sa mga convention. Dun Pilipino? Oo, Oo. Dustin. Dito Nasa sa- Apple din. Kasama din natin sa Daming mga tattoo artists, no? Sa Apple. Nakikisin, ano rin yun sa... nakikichismis kami. Sa lahat Okay ng lang. sa lahat ng niche industry dito, talaga meron kang makikitang Pilipino, no? Kahit saan, no? Mga iba. Okay, speaking of pagiging Pilipino, can you give me 3 traits ng pagiging Pilipino na nabaon mo dito at it help you build up your career as a tattoo artist? Sa tatlo. Ano yung una mo? Positive. Positive tayo parate. Okay? Patience. Pasensyoso. Yung masyadong mapagbaba ka. Humble, parang gano'n. Yan yung isang baon mo talaga. Oo. I suggest na kailangan laging kung ano ka man, wag mong itaas Yung ihi mo, no? In a way, in a way na wag mong tinginan yung ibang tao sa mababang paraan. Okay. Parang laging pumantay ka lang. Okay. Laging pantay ka lang. big mo sabihin niya siguro doon is, kasi may hindi misconception. Parang, sa mga nakakausap ko na nandun sa Pilipinas, like, artist na nandun, pag nalaman nila nga dito ako, uy, yung mga tattoo artist dun, ang lupit ng kita. Ibang klase na sila. So parang ganun yung tingin nila eh. Na parang, well, typical Filipino, na pag galing ang Pilipinas, target mo Canada, nag-Canada ka. Pagbalik mo, Iba yung ano mo eh. elite ka na, gano'n. Parang ganun yung nagiging tingin. Nangyari yun. Nakita ko kayo, parang humble, no? Wala lang. Although okay lang naman minsan yung may konting angas.
ma-advise ko yan sa mga kasi tayo, kilala tayo sa pagiging resilient, patience, always smiling, happy. Kaya lang minsan, parang lalo pag nandito ka sa western country, naabuso. Tol, Parang, totoo yan. Oo, di ba? Totoo yan. Oo. Pag hindi ko sinasabi sa pero sa atin din, sa ating kapwa, parang pagkita nila na masyadong parang mabait ka, parang They will take advantage, right? totoo tol. Dito ko lang na ano yun. Parang akala nila hindi mo alam ginagawa mo na ano. Sa kapwa pa natin. Talagang ganyan. So, yun, medyo, ayun, i-keep natin yun, yung pagiging masayahin, positive, patient, resilience, but always, watch your back, ganon. Parang, alam mo din kung Watch kailan your back. dumepensa, ganon. Natutunan ko yun kahit sa work ko din, siguro mga previous work ko, may mga, hindi natin maiwasan yung, masasabi ko parang may pagka-racist kasi madalas na na-encounter mo, na ako sa akin, nagkakaroon ng parang, dahil, mostly puti sila and then they will not look down on you na directly pero iba yung pakikipag-usap nila sa but sometimes nakikisabay na rin ako. If they're rude sometimes alam nga na mag-smile ka lang na diretso, di ba? Kasi pag minsan pinakitaan mo na ganito ka din kaya mo makisabayan, titigilan ka rin nila eh. Yan. At 3 tips na lang. 3 tips unos for yung mga new generation ngayon. Na magtatato. Gusto magtato. New generation. Sama mo na yung old generation. Sige. Andito. I mean, yung mga gusto magtato ngayong era. Ganun na lang. Ano mga advice mo? Kailangan pa ba nilang bumili ng Indian ink? Kailangan pa bang bumalik sila sa pinaka-basic or there are some naman na parang may mga good starting equipments or Meron. any advice? Be serious. Serious, okay? Focus. Wala namang magaling sa simula eh. Oo naman. At tayo beginners, di ba? Be serious talaga. Okay? Yung iba kasi ang nangyayari, ginagawa mong parang mangyayari, parang sideline mo siya. Kung gusto mo nadinig ko to kay Master Mike Sambahon. Shout out po Master Mike. Ang niya, kasi kung gusto maging magaling na tattoo artist, magtattoo ka, maging tattoo artist ka. Tattoo artist ka, chef ka, tapos nagtatattoo ka, hindi ka pa rin matatawag na tattoo artist. Dahil chef ka. Okay. You need to choose Okay. what you want to be. Kung gusto mo maging tattoo artist, magtattoo ka. Mag-focus ka. Tapos, i-prepare mo yung sarili mo na ang tattoo hindi stable. Okay. Yeah, just like art, no? Hindi stable ang tattoo. I mean other form of art like kunyari itong painting, ganyan, tattoo. But okay, sorry. Tattoo is more than a lifestyle. Kailangan sabi naman ni Kuya Mondi, dito siya eh, artist din siya dito ni Mondi Mond Miranda, artist din siya dito. Ang one lifetime is not enough to master your craft. Kaya kung titigil ka, kung nagtatato ka lang dahil sideline, kulang eh. Kung gusto mong maging magaling talaga. Ako, tinitingnan ko sarili ko as student pa rin. Nag-aaral ako hanggang ngayon, tol. Aral lang. Tuloy-tuloy. Talagang tuloy-tuloy. Never Kailangan stop. focus. Learning is continuous. Yung pagdating naman sa gamit, nandyan lang yan eh. Meron naman tayong resources. At saka kung gugustuhin mo talaga, makakapag-save ka ng konti para makabili ka ng pinakamagagandang gamit na. Try to get the best product that you can get. Okay. Kasi hindi nga siya katulad ng paint lang na paint. Kaya dalawang side ng tattoo. Kailangan mo ring pag-aralan yung kung paano. Hindi lang yan pag natapos tattoo eh. Kailangan alam mo rin kung paano yan mag-heal. Parang ma-advance ka na mag-isip. Titingnan mo rin yun as kung bago kang nagtatato. Minsan kasi akala natin natapos mo ng maganda, nag-heal ganito siya. Oh, okay. Iba yun to. Ibang aral yun. Kailangan aralin yun. Parang yan eh, parang after service yun, no? Anong gagawin mo pag bumalik yung client na may sir, etong tattoo ko, bakit ganito yung itsura? Ganun. So, alam mo dapat i-handle. Alam mo yun. Okay. Mag-focus ka dun sa style na gusto mo. Kasi kung lahat yan, gagawin mo in one sitting, hindi mo mamamaster itong one part na to. Kailangan mo talagang
patience. Okay. Kailangan ba magaling mag-drawing pa magtatato? Syempre. Foundation na. Fundamentals yun eh. Basic na yan, no? Foundation Oo. Yeah. Hindi porke may stencil ka na lang. Kailangan marunong ka rin mag-drawing. Pero meron mga na lumulos at Hindi naman. marunong. Meron syempre marunong din naman sila siguro. Siguro. Pero hindi lang katulad ng Hindi skill na lang- ine-expect natin. Ah. Marunong din yan malamang. Pero hindi lang natin So malas na lang ng mga unang na banatan. Pasensya na. Patience. Delicious San Juan. Only Unos. Roma Santa. Okay. Touches my Ito, skin. mga tanong. Touches yours. Yung mga tanong ngayon naman lumabas nung patapos na tayo. Okay, Then, hindi natin sila natanong kanina. saan sorry. part ng katawan ang masakit magpatato? Para di ako magpatato doon. Based on my experience, tol, dito. Hita? Sa loob ng hita. Sa loob. Parang dito rin. Pag dito na sa loob, ang sakit eh. Based on my experience, Parang masakit nga pag pinipisil mo, ayan, masakit oh. Diyan, dito. Sakit, no? Alam mo nung kinukurot ka ng teacher mo sa Oo. singit. Okay, ayun. Si Bay. Yun. So before we end, I just wanna say, maraming salamat sa mga 26 na nanonood. Grabe, Oo, na. Madaling araw na. Madaling araw na, umaga na sa Pilipinas. At kung nandito, 1 a.m. doon. mga ganyan. 1 a.m. ng linggo. Linggo pa, di ba? Linggo kasi Sabado ko At dito. ay, yung mga dito din na nakabase dito sa Canada. Yun, good morning, good afternoon. Anong oras na ba sa atin? Good morning pa din. Morning. Plus this. Yeah. Before we end, 14 any words. promotion na gusto mong or anything na gusto mong i-promote, like your shop, anything, your Instagram. Most of my portfolio Mhm. on our website, Okay. hiddengemtattoos.com, I think. Parang. Tapos Tapos may IG din sila eh. Instagram, Instagram, Hidden Gem Facebook. Tattoos din. Pero yung sa akin, Unos Morion ata eh. Dalawa kasi Instagram ko eh. Oo nga. Yung isa personal eh. Parang kahapon ko nga lang napali isip. Ito pa yung ano niya. Personal yung Anong isa personal eh. doon? Yung Kuya Unos? Yung isa yung Unos Morion, yung puro tattoo lang yun. Tapos sa Facebook, mas marami ako. Doon ako active eh. Pampalipas ko ng oras yung Facebook eh. Doon ako Ayun. nakaka-connect. Kuya Sandy, may promote ka? Kuya Sandy. Promote din. Ayan. Follow our socials yun. Kwentong drawing ni Thank you. Ayun, yung kwentong drawing. plus yung Facebook page mo, John Oo. John Victorio. Jan diba? Victorio. And then Ang dami kong page. And then minsan, your Instagram sabog-sabog. din, John Oo. Victorio din. But, Instagram. Pinupush ko ang Instagram dito sa atin kasi para mas Mas ano Instagram dito? mas Lalo sa mga Oo, Canadians. mas tinatangkilik. I mean, mas madalas na ginagamit. Ako naman yung Facebook ko, Punta ka dito kuya, mag-hi ka para makita ka nila. Sa, nakita na nila ako. Oo. Ito pa yung nakikiepan. Nasa control room siya. Ayan. Ayan. Hello. Ayan. Sa kanila pwede hanapin kuya? Sa Ano lang. Ayun, yung Facebook page natin, Sandy's Art Iba Pa. Tapos, Instagram ko, sandylubugin.art. Yung mga art, yun yung mga art journey. iba pa. Ayan. Yun lang. Yun, ano na rin natin, i-mention na rin natin, yung mga journal, family natin sa Alberta Filipino Journal, like Ate April, Ate Melanie, and Sir Jun, Lola Jun. Yun. Yun pala. Abangan din nila, mga taga-Edmonton. So mga kababayan natin dito sa Edmonton, kung gusto nyong ma-update sa mga local na kaganapan dito sa Edmonton at same time sa Pilipinas, you should always have your copy ng journal ng Alberta Filipino Journal. Saan nila makukuha? Sa mga local Pinoy establishment, restaurants, mga ganun. Pinoy store, dito sa Seafood City. City. Calgary meron. Abangan nyo doon yung ano ka doon no? Cartoon, comic. May mga comics. Contributor kami ni Kuya Sandy. Ako naman yung sa Artist Corner. So, this month abangan nyo yung ang feature ko ay yung Pinoy Band Explosion na nangyari noong Ay! December Wow. 27. Pinoy ba? Kasama ba to? Kasama yung banda nila na wow. shoutout sa Sese Sese Matua. Hindi na natin napag-usapan yung sa banda. But sige, anong pangalan ng banda? Sese Matua. What do you play? What music do you play? We mix natural sound with a bit A lot of Reggae? heavy and groove. Okay. Wow.
Pang ano ba? Pang kilusan yung mga gano, pang line up sa thrash metal. Pwede. Yeah. Pwede. Magpe-play kami next alam ko may schedule na with Kilusan. Nice. Okay. Aside from that, next month siya yung I-feature natin si Unos sa Alberta Oy! Filipino Journal. Artist Corner. Ayun, congrats Unos. Thank you Tol. po. Thank you, Tol. Thank you tol. Kuya. Thanks for coming. Okay, so Dito na sa lahat na nanood, maraming salamat po. Puyat namin kayo. Okay, so good evening, good morning, and to all the listeners, parati kong sinasabi, they are my podcast, Keeping Pinoy, Keeping Creative, at see you ulit next time. Oh, meron pa? Can I shout out Sure. shout out ko daw yung yung band ko sa Pilipinas. Sino? Proud po ang Damorions. Damorio. Thank you. May ano ba sila? Papalo natin. Damorions. The more yun, sige, papalo natin. yan. Thank you for tuning in, mga kadrawing. If you enjoyed this episode, please leave us a comment here on YouTube and Spotify. For more audio episodes, tune in to our Spotify channel at Kwentong Drawing. And for more video episodes, don't forget to subscribe to our YouTube channel at Jan Victorio. Follow us on our Instagram and Facebook. Just search for Kwentong Drawing. That's it. See you soon. Bye.